Amen. Ang sabi niya, mga minamahal kapatid, the more you give, the more you receive. Hello? Habang mas marami kang ibinibigay, mas marami ka rin. Mas marami kang natatanggap. Tama? Kung ano ang ibinigay mo, siya rin tatanggapin mo. Lahat tayo magsabing amen. Malimit, mga minamahal ko mga kapatid, ito po ay ating naririnig sa tuwing nagpapaliwanag patungkol po sa pagbibigay. Malimit na sinasabi, mga kapatid, na kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw rin ay bibigyan. Tama po, sapagat yan yung nakasaad sa banal na kasulatan. No, ang sabi po ng Lucas, kung ating po mababasa, ganito po ang sinasabi po sa Lucas, Kapitulo 6, at talata po, mga kapatid ko, at ang talata po mga kapatid ko ay 38. Ganito po sinasabi, magbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, siksik-liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sabagat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muli susukatin. Diba? So ang sabi, mga minamahal ko mga kapatid, ng banal na kasulatan, kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw rin ay bibigyan. Kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw ay tatanggap. Amen? So ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, kasi sinasabi ng marami sa atin, ang sabi dyan, kapag ikaw ay maraming ibinibigay, marami din yung tatanggapin mo. Paano naman mga kapatid ko, sapagkat bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang estado sa buhay. Tama? Hello? Bawat tao may kanya-kanyang estado sa buhay. So ngayon, paano naman yung konti lang yung ibinigay? Di ba? Kinakailangan mga kapatid, kapag ito po'y ating itinuturo, ipinapaunawa, mga minamahal ko mga kapatid, mayroon pong sukatan at batayan ang Diyos patungkol sa pagbibigay. Hindi basihan na marami lang yung ibinibigay mo at hindi rin basihan na konti lang yung ibinibigay ng katabi mo. Sapagat ang batayan ng Diyos, mga kapatid ko, walang iba kung inaabot ba natin ang pamantayan ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Amen? Kasi marami yung nagbibigay ng marami. Subalit, ang tanong, umabot ba sa pamantayan ng Diyos? Mayroon naman pong nagbigay ng kaunti, subalit, inabot niya ang pamantayan ng Diyos. So, sino ngayon yung i-bless ng Diyos sa dalawa? Yung nagbigay na inabot ang pamantayan ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Amen? So, unang-una, mga kapatid, na puntos po natin dito, mayroon po tayong tinatawag na property. Amen. Ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin ng property? Pag-aari. Mayroon kang posisyon. Sa anumang pag-aari na mayroon tayo, mga kapatid ko, na sa atin po ang pagdesisyon kung ano ang atin pong gagawin. Tama? So anong posisyon, anong dapat mong gawin? Sapagat ikaw yung may pag-aari, ikaw yung may property, so ngayon ikaw yung mag-decide. Di ba? Lahat tayo magsabing amen. So ngayon, ano ba yung dapat natin gawin? Sapagat may pag-aari tayo, mayroon naman po tayong tungkulin sa mahal na Panginoon. Mayroon tayong dapat ginagawa para sa mahal na Diyos. So sa bawat pag-aari na mayroon tayo, mga kapatid ko, dapat marunong tayong magbigay para sa Panginoon. Amen? Tamang desisyon yon. Mga minamahal ko mga kapatid, sapagat ikaw yung pipili kung ano ang dapat mong gagawin. So unang-una, mga kapatid ko, sa property o sa pag-aari, unang-una na sinasabi po, mga kapatid, nasa iyong pasya. Tama? Ikaw yung magpapasya sa bawat gagawin mo sapagkat yan ay pag-aari mo. Di ba? So ngayon, ikaw din yung magpapasya kung magbibigay ka sa Panginoon. Hello? Pangalawa, ikaw ang masusunod. Bakit? Pag-aari mo yan eh. Hindi na kailangan, mga minamahal ko, na utusan ka pa.
tayo sapagkat pag-aari natin to. Wala kang karapatan, walang karapatan ang sino man na utusan ka o turuan ka sa pag-aari mo. Tama? Amen. Hello? Ikaw yung may right sapagkat sa'yo yan. Lahat tayo magsabing amen. Amen. So pangatlo mga kapatid ko, patungkol po sa property na idea, ikaw ang pipili. Ayan. Ikaw yung pipili ngayon. Ano ba yung pipiliin mo mga kapatid patungkol sa pagbibigay? Hello? Amen. Patungkol sa pagbibigay, ikaw yung magpapasya patungkol sa pagbibigay, sa paghahandog mo para sa Panginoon. Ikaw yung magpapasya mga kapatid ko, sapagkat ikaw yung masusunod, sapagkat pag-aari mo yan. Pero mga kapatid ko, ikaw yung pipili sa tama na dapat mong piliin. Pangalawa, ang sabi diyan mga kapatid, lying heart. Ito na. Hello? Amen. Maraming mananampalataya, mga kapatid, kahit alam niyang nagsisinungaling siya, ginagawa niya. Tama? Amen. Hello? Amen. Kahit alam niyang nagsinungaling siya, pero mga kapatid ko, patungkol sa pagbibigay, kahit alam niya hindi niya ibinibigay ang insakto, mga kapatid ko, ang tawag doon, lying heart. Alam niyo po ba kung kanino galing yan? Kanino galing yan? Ha? Yung hindi ka nagtatapat sa pagbibigay? Kanino galing? Lahat ng usay personal. Lord. Ha? Baka isipin nyo mga kapatid, personal na to. Okay. So, ang sabi po mga kapatid ng, anong talata niyan? Ang gawa. Ang sabi niyan mga kapatid ko ng gawa, Kapitulo 5, ang talata po mga kapatid ko ay, umpisan muna natin sa 1 sapagkat hindi natin nabasa yung 1. Okay. Ang sabi dito sa gawa, Kapitulo 5, ang talata po ay 1. Natapos isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang kasawang si Sapphira ay nagpili ng isang pag-aari. So, ibig sabihin, itong si Sapphira, mayroon po silang property. Hello? Mayroon silang pag-aari. Tama? Okay, ang sabi dito, at inilingig ng isang bahagi ng halaga na ang halaga. Nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Saan nila dinala? Yung kalahati. Yung kalahati, dinala nila doon sa paanan ng mga apostol. Sapagkat noong mga panahon nila, mga kapatid ko, ang may right na maghawak ng kanilang budget pangkalahatan ay ang mga apostol. Amen? Amen. Lahat ay masabi personal. Oh, tapos sabihin ng iba, adi ang pagbibigay kasi ng ikapo sa lumang tipan lang yan. Ang pagbibigay raw ng ikapo sa lumang tipan lang. Eh ngayon, sa bagong tipan tayo gagaya. Tama? Kung tayo po ay gagaya sa bagong tipan, ano ang ginawa ng mga naunang mananampalataya sa atin? Ang ginawa nila, pag sila nagbibinta ng pag-aari nila, lahat ng pinagbintahan, dinadala nila sa paanan ng mga apostol. Walang naiwan sa kanila. Okay, saan ka pipili? Hindi, kasi ayon sa ipinasya ng puso, magbigay. Tama kayo, sabi nga ng ating pungan eh. Di ba pag-aari mo yan eh? Di ba? So pag-aari mo yan, maminamahal ko mga kapatid, hindi ba siyan ang pasya ng puso? Sapagkat kung ipinasya ng ating puso, magbigay tayo ng 10 piso, yun yung pasya ng puso natin eh. Pero ang tanong, umabot ba tayo sa pamantayan ng Diyos? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, kung ano ang ibinigay mo, yun din yung tatanggapin mo. Amen. Tama? So ngayon, ano yung tinanggap ni Sapphira at ni Ananias? Di ba hindi maganda? Bakit? Kasi nga, naging sinungaling sila sa kanilang ginagawa para sa Panginoon. Naging magnanakaw sila, mga minamahal kong mga kapatid. So ngayon, yun po'y kinasusuklaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nagbigay, mga kapatid ko, sigapin po natin na maabot natin yung pamantayan ng Diyos. Amen? Amen. Hindi naman po ni-record, sinabi talaga sa atin na pag nagbinta ka ng pag-aari, kailangan kasi yung iba kasi mga pilosopo, yung ibang mga ngaral, mga kapatid, ayan, pag narinig nila yan, pinuputol nila hanggang doon lang. Hindi nila tinutuloy yung tamang
tamang konsepto o tamang detalye, mga kapatid, di ba? So ngayon, ang batayan ng Diyos patungkol sa pagbibigay, mayroon siyang pamantayan para kahit mahirap at mayaman, kaya abutin. Amen? Amen. 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 Mayroon siyang pamantayang ibinigay sa atin para kahit mahirap ka, kahit mayaman ka, kaya mong abutin ang pamantayan ng Diyos. Ano yung pamantayan ng Diyos? Ibigay mo ang iyong ikapo at handog. Yun yung pamantayan ng Diyos. Kahit mayaman at mahirap, kaya abutin yan. Bakit? Dahil mayroon pong sukatan. Amen. 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 Wala hong kanya-kanya, mga kapatid. Kanya-kanyang pamamaraan, kanya-kanyang idea, wala. Kundi mayroong sukatan ng Diyos at ito po ay nakadepende sa atin kung ito ay ating aabutin. Amen. The more you give, the more you receive. Amen? Pag-aari mo yan, mga kapatid, kung may right ka dyan. Pero ikaw yung pipili, alin yung pipiliin mo? Magtapat ka sa Panginoon? Magsinungaling ka? Alam ng Diyos yan. Kaya, kung nais nating i-bless tayo, nais nating pagpalain tayo, ito ang sikrito. Abutin mo ang pamantayan ng Diyos. Isang tiyak na bagay, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Okay, subuhin po ang ating pinakamamahal ng Panginoon Diyos. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, ihanda po natin ang ating po may pagkakaloob sa ating pinakamamahal ng Panginoon Diyos. O kung yan po ay basbasan at pagpalain ng ating pinakamamahal ng Panginoon, ang ating pagkakaloob, yan po ay ating pong ipanalangin sa ating dakilang Diyos. Opo, dakila at mapagpala po namin ang mga Diyos na nakataas-taasan, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat amang banal. Sumatamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, dito po kami sa bahagi po ng pagbibigay na may kapwa at handog, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na nagbibigay na inabot ang iyong pamantayan. Ikaw po ang mag-bless at magpala sa kanila. Nang higit pa sa kanila po mga inaasahan o Diyos, buksan mo po ang lungawan ng langit at ipagkalo mo po sa kanila ang pagpapalat biyaya na walang sapat na silid na kalalagyan. Pagpalain mo po ang kanilang mga hanapbuhay, trabaho at negosyo. Bawat pagpatungan ng kanilang mga kamay, ikaw po mag-bless at magpala. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, in Jesus' name, Amen.